Okay. So, ibig sabihin nun, maaaring pumapayat din si Kyla dahil baka mayroon siya tuberculosis. Ito tuberculosis nito, baka ito tuberculosis ito, maaaring ito po ay dati na condition. Kasi kung walang tulog ang isang pasyente, lagi siyang hyper o kaya manic. Oo, kaya kailangan po niya may magandang tulog. So yun na mga kapapi, isang mapagpalang araw sa ating lahat. At yun, nandito po tayo ulit sa Fairmed Clinic mga kapapi. Ngayon po yung araw po ng check-up ni Mama Ka Business at saka ni Kyla. Ano po, at ang mapapanood nyo po sa vlog ni Papa yung result po ng laboratories ni Mama Ka Business na po. Yung sa akin naman po, yung patungkol kay Ate Kyla. Kasi nagpa-chest x-ray tayo. At natapos natin yung 2 linggo na papainom po ng gamot kay Ate Kyla. Kaya salamat sa buong team. Siyempre salamat sa ating Panginoong Diyos mga kapapi kasi achievement po yan. Yung 2 weeks hindi po biro kasi gabi-gabi talaga napunta kami. So, kitang-kita nyo naman po mga kapapi. At malaki rin po yung improvement ni Ate Kyla. At abangan nyo po mga kapapi ano yung resulta at masasabi ni Doc Vincent patungkol kay Ate Kyla ngayong araw na ito. No? Alright mga kapapi at waiting lang po kami kay Doc kasi biyahe pa lang daw po siya. Mga kapapi, galing daw po ng St. Luke's. St. Luke's? Yes. Alright, balik ako po kayo. Kantor! Kantor! Oh, gusto ka naman? Okay lang. Okay ka lang? Okay lang. Alright. So yun na mga papi, dito na po si Ate Kyla. Kakatapos lang din ni Mama ng check-up niya. At pakipanood niyo po ito sa vlog ni Papa. At ngayon mga papi ay tara, let's go. Hello po Doc. Ayan na. Hello! Hello po. Kumusta? Okay lang po Doc. Magandang araw. Magandang Okay, araw po. hindi ka na pala. Ayan si Ate Kyla. Oo. Hello, kamusta po tayo? Okay naman po Doc. At yun, ang ganda ng hairstyle ni Ate Kyla no Oo Doc. nga, mas ano siya ngayon, no? Mas maganda yung itsura niya. Apo. Kumpara nung last time. Kasi parang ano siya last time, tawag dito na inaantok. Pero ngayon, maganda yung kanyang Yung aura po niya. aura niya, no? Oo. Tsaka maganda yung hair niya ngayon, no? Hindi Apo. na siya uneven. Kasi Apo. ngayon, ano na, no? Even na yung ano niya, yung kanyang hair, no? Apo, Hair pantay na. niya. Kamusta pala si Kai? Kamusta yung kanyang nararamdaman so far? Oh, kumusta ka daw? Ate Kyla. May ano ka ba? May mga... Kamusta yung mga symptoms mo? I-record ko lang yung mga symptoms mo. Ano nararamdaman mo ngayon? 2 days na ako walang inom eh. Ano ba? 2 days na po. 2 days na? Walang inom. Opo, naubos na po, Doc, yung Okay. gamot Okay lang niya. yun. Pag 2 days, okay lang. Basta huwag lang lalagpas ng isang linggo para hindi ka makakaroon ng withdrawal symptom. Oo. Sige, Diba pa yung ano, mga nararamdaman 1 mo? week na lang yung taning yung ano. Mayroong 1 week yung ano yung allowance yung medications. Ay, Oh, naiinom mo naman sila so far. hmm. Okay, sige. Kasi ngayon, ang gusto ko lang malaman kung may mga side effect yung gamot na iniinom mo. May mga side effect ba siya? Wala eh. Wala. Okay, very good. Nakakatulog ka na ba ngayon? O kasi dati hindi ka nakakatulog. Yun ang problema natin. May mga gumugulo pa ba sa isipan mo ngayon? Wala na. Wala na. Very good. Kasi last time, nung nakakausap kita, parang may mga gumugulo sa iyong isipan. Pero ngayon, sa tamang tulog, okay, gumaganda na yung pakiramdam. Yan. Sige. Ano ang pinakakabalaan mo ngayon, usually? Wala eh. Stay lang ako sa kanila, nakatambay. Okay, siya nga pala. Pagka uminom ka ng pala ng gamot, di ba lalo na sa gabi, okay, huwag ka agad hihiga, okay? Siguro, pagkatapos mo kumain, siguro mag-stay ka muna ng mga 1 oras o 2 oras na nakaupo o nakatayo bago ka humiga, okay? Kasi ang mangyari dyan, kapag sa pagkain mo ay bigla kang humiga, ito ay prone sa GERD o yung esophageal reflux disease. Yung pakiramdam mo na parang inaatake ka, masakit ang dibdib mo, parang masakit yung tiyan mo, parang may pressure sa tiyan mo. Yun yung GERD yun, no? Tsaka mahapdi yung sa lalamunan, parang mayroong parang acid dito sa lalamunan. Usually common yun kapag ka
ang isang tao after kumain, hindi lang nahiga dahil sa sobrang pagod o dahil sa nakakatulog na siya, baka magigising siya ng madaling araw dahil doon sa GERD na yun. Opo. Pakiramdam mo, natake ka sa puso, parang gano'n ang sintomas ng GERD. Kaya very important na pagkatapos mong kumain, make sure na ano ka muna, nakatayo, o nakaupo muna, huwag ka agad hihiga para hindi ka magkaroon ng GERD. At saka mabawasan natin na yung favorite mo, yung mga soft drinks, yan, saka kape, bawasan muna natin yan. Pag kunyari, sa isang araw, nakakatatlo ka, dalawa, make sure isa na lang, okay na lang, isa na lang, okay? Para hindi ka magkaroon ng Pressure. acid reflux, pressure sa abdomen, o yan ng GERD. Okay? Dok, Meron pala siyang results. ito na po yung ano niya sa x-ray. Ayan, tingnan natin. Tapos Dok, yung sinabi niya sa akin nung minsan na tanong na sa vlog, Apo. kung ano yung naging side effect sa kanya na pag-inject. Oo, kamusta naman po? Ang sabi niya po ay yung para daw yung may kumukontrol daw sa utak niya. May kumukontrol sa Opo. Ayan. Tapos, Hindi, sige ka lang, ikaw. Sige po. Ayan, yung kanina nalaman ko po sa inyo, parang atakihin sa puso, yun yung heart attack, parang ganun naramdam ko yung GERD. GERD, para talaga sa puso. Oo. Ay, GERD yun. Pagka nainom ng gamot, kumakalma. Pag kuminom ka ng gamot, makalma ka. Opo, mabalik sa original. Sa original. Ano mas okay sa'yo? Ano mas okay sa'yo? Yung wala kang gamot o yung may gamot ka? Ano ang mas okay sa'yo? May gamot. May gamot. Very good. So nakikita niyo yung difference, no? Sa gamot at saka sa may gamot. Sa walang gamot at saka sa may Gamot. Pero pwede naman yatang wala na eh. vitamins yun, iniinom mo. Okay? Kailangan mo ng vitamins para at least medyo kumanda yung pakiramdam mo. O yan. So ito yung sinasabi ko dito sa x-ray ninyo. So may nakita tayo. May nakita po. Ito yung x-ray ni Carla. Okay. Merong suspicious density, no? Dito sa may sa left high lobe niya. Pero hindi pa natin malaman kung ito po ay tuberculosis o kaya shadow lang o kaya pneumonia lang. So, maaaring ito pong strictly positive symptom kasi dito po sa bandang taas, ito po. Kung mapapansin po kayo dito, kasi hindi siya masyado makita dito, no? Pero ito po, no? Ito pong parang puti dito, maaaring ito po ay mostly mga tuberculosis. Yes. Yan. O kaya, shadow lang. Ibig sabihin yung pagkakakuha lang ng x-ray, no? Opo. Pero base po dito sa sa x-ray ni Kyla, meron po siyang spot. So, ibig sabihin nun, maaaring pumapayat din si Kyla dahil baka meron siyang tuberculosis. Ito tuberculosis ito, maaaring ito po ay dati na o bago lang. O, kasi prone si Kyla kasi number one, siya ay dati nangangalakan. Okay, syempre yung mga pinukuha niya sa mga kalakal, may mga marumi, mga gano'n, no? Hindi natin alam na may mga mikrobyo na tama yun. Tapos kukuha niya, na yung pagkain, nalagay niya sa bibig niya, kakainin niya, okay, na-inhale niya, yan, pwedeng pang-cause na infection. Yan, meron tayong suspicious dito sa may left, no? Highlight area. Usually sa ganito po, nire-refer po natin sa pulmonologist. Opo. Okay, yung specialist na po sa bata. Ako po, specialist na po ako sa puso at saka sa mental health. No? Pero kailangan ko po ang tulong ng isang specialista sa bata para makita natin kung talagang ito po ay tuberculosis. Kung tuberculosis nga pa. Kasi kung ganyan po, meron pa tayong tatawag na DOTS o yung TB program, okay? TB DOTS. No? Yung gamot po from the Department of Health, libre po yun sa mga pasyenteng may tuberculosis. Okay? Yan po ay mandated po even before. No? Libre po yung gamot na ibinibigay. Pero itong gamot na ito, pwede itong 6 na buwan o 7 na buwan na iniinom.
libre po yun nakukuha sa TV Talks. Pwede po namin kayong i-refer sa TV Talks. Pero, kailangan ko po muna kayong i-refer sa pulmonologist. Dito po dito po sa Fairmed, meron po kami itong pulmonologist. Meron dito. Saan ba kayo malapit po? Sa Caloocan? Opo. Caloocan. Malapit po sa SM North. Hindi. Sa SM Caloocan po. SM North Caloocan. Ay, Ayun. North pala. Dito North na lang po Caloocan. siguro, pwede ko rin po kayo refer dito sa Fairmed. Dito na lang po, Sa Dok. pulmonologist namin dito. Okay? Apo. Para at least isi-set natin yung appointment ni Kyla sa pulmonologist para makita rin po siya, no? Yes. O kasi ito po yung nakita sa X-ray po niya. sa X-ray niya. Ito po yung ito yung ko po iniisip po kay Kyla. Naka-alim na po meron po siya. Kanya. Maagapan po natin. Kasi syempre ang gagawin po nito pag hindi po ito naagapan, kakainin po itong bata niya sa mga susunod na mga panahon. Opo. Kasi pumayat po, ano? Pero ngayon po, Dok, parang tumaba siya. Oo, bumabawi na siya kasi may mga vitamins Yes. Apo. na iniinom. Talaga nababawi niya. Pero syempre, hindi yun sapat. No? Kasi Opo. po, yung ganyan pong karamdaman, kailangan po talaga ng antibiotics. Yun. Oo. At saka, wala po tayong problemahin sa antibiotics kasi po ayan ay under the law. No? Mandated po yan ng Department of Health, pero tayong TB Dots program. So, binibigay po yan ng mga TB Dots facility, yung libreng gamot para sa So, bibigyan kayo ng gamot, iinumin niya yun. Yun yung, kung mapatunayan talaga na meron talaga siyang tuberculosis. Kasi dito po sa x-ray nyo, okay, yun po yung sinasabi ng results. Apo. So, mainam na mapakonsulta muna natin siya sa isang pulmonologist. Dok, meron po siya yung nasa bond paper po. Ang paper. Yan po yun. Yan po. Pero nabasa din po ako. Ito rin po. Parehasin po kami ng diagnosis. Tapos meron pa po. Meron pa po siya. Ito po. Sa ano po sa Dok? Yung sa, parang may nabasa po ako dyan yung sa nipple. Sa, Ito po. yes po. I see. Okay. Yung sa may nipple naman po, may nakita parang lang po, na opacities sa may bandang right lower region. Okay? Pwedeng, kasi ang nakalagay dito, baka yung sa ano po ito, yung nipple niya, yung nakita. Imbis na para po, yung nipple niya po yung nagkaroon doon, yung nipple po yung nakita parang opacity na gano'n. Okay. Yung nipple niya lang po yun, inisip niya lang baka nipple. Kaya ginagawa po ng mga radiologists dyan, yung nipple po, nalagyan po ng ipit Okay. para hindi po siya makita. Sa X-ray. Sa X-ray, oo. Kinabahan ako doon. Ayun nga. Pero ang dito po ang pinaka remarkable na findings is that meron po siya suspicious densities sa may left upper hilar region. Ito po. Yun. Yan, ito po. Ito po. Okay? Apo. Diba? Sa may left upper hilar region. Okay? Kaliwa. Kasi baliktad po ito. Kaliwa. Yan. Dito sa bandang left side. Okay? Left hilar region. So, ang gagawin natin dyan is that kailangan natin makita, no? I-refer mo na siya sa pulmonologist. Pero sa akin po, since maganda naman yung nagiging progreso ni Kyla ngayon, kailangan po ituloy yung gamot niya para sa mental health yun. Yun, doon, meron na po tayong progress. Okay? Meron na po tayong progress doon. Kaya, ang gagawin po natin dito is, ano po tayo, ituloy natin yung gamot. Okay? Apo. Maganda po yung ginagawa ninyo kasi talagang naiinom niyo talaga yung gamot. Apo. Hindi niya yun, hindi niya nilalagay sa kung saan lang. Talagang naiinom niya. Kaya maganda yung response niya. Talaga tinutukan na po Yun siya. yung magandang nangyayari. Kasi sa susunod po, kapag nandun na po siya sa tamang ulirat niya, mas siya na lang po ang iinom ng gamot niya. Yun. Kasi kaya niya na po. Oo. Okay? Step by step. Pero pakinggan ko lang po muna yung kanyang part. Sige po, Dok. Okay. May mga nararamdaman ka pa ba ngayon, Kyle? Baka meron ka pa mga hindi na mabanggit? Okay, Wala naman eh. Okay. Maganda na yun. Mawala tayo ng konti. Natin.
Saka hindi na mabilis yung heart rate, hindi na mabilis yung heart rate niya. Kasi last time, ang bilis ng heart, parang siya kinakabahan last time. Ngayon hindi na oh. Ano na siya, komportable na oh. Kalmado na po. Sige, kaya ka malalim kaya? Malalim? Isa pa. Okay, isa pa. Okay, very good, isa pa. Sige. Kaya ilagay mo dito ang cellphone mo. Tayo ka saglit. Titignan ko lang yung tremors mo ha. Gusto ko extend mo lang kamay. Okay, at saka pipikit tayo. Pikit. Okay, very good. Okay. Isa pa, pikit lang, Kyle. Okay. Very good. So wala na siyang tremors, no? Ibig sabihin, nakakatulog talaga siya. Oh. Okay. Sige. Ito tayo, Kyle. Ito. Tingnan ko lang yung paa natin, ha? Baka may mga manas. Sige. Ito, pwede tayo maglagay dito ng minoxidil. Apo. Yung para siyang parang Hair grower po. hair grower. Apo. Para kasi ito na po naputo na natin, so na-expose na rin natin yung uneven areas dyan. Pwede nyo lagyan ng minoxidil. Para lang po siyang para siyang ointment, Apo. drop siya. Pagkatapos siyang maligo, umaga at gabi, papatak lang natin dyan, tutubo yung mga yung mga buhok. Apo. Oo. Ba't nga ba naging ganito? Ano mo ba dati yan? Talagang ano mo ba? Pinupul mo? Sobra Ear daw po. pulling? Ang ano dyan, Dok, Oo. tinanong ko siya bakit ginagawa niya. Sobra daw kasing sakit ng ulo niya. Tsaka may kumukontrol daw talaga sa Yun po yung Isip po niya. kasi yun dati. Yun po yung condition niya dati. ulo yun daw. Ear Tapos pulling. pag ginanon daw niya yun, Dok, parang nakakangga daw siya. Yung Oo. sakit ng ulo niya. Oh, pero ngayon di yun na magagawa yun kasi meron na po tayong binibigay na gamot. Yung sasabi. So, very important talaga yan na maayos talaga natin yung mental health. Kasi kasabol po yan. Apo. Dok, may tanong po ako. Ano po ba yung kay Ate Kayla, tawag doon sa kanyang diagnose sa kanya? Ano po yung bang tititina? Oo, sa kanya po kasi ngayon, ang ating diagnosis sa kanya, meron po siya tinatawag natin na bipolar disorder with psychosis. Yan po yung kanyang ating diagnosis sa kanya. Meron siya tinatawag natin na bipolar disorder with psychosis. Apo. Yun. Yung po yung tinatanong din sa akin ni Marily, anak ko pong psychology. Yun. Mama, tanong ko din kay Doc, kung ano yung kanyang na-diagnose sa kanya. Kaya mapapansin nyo siya lagi, meron siyang episodes na malungkot siya, Yes po. meron na siyang episodes na hyper siya. Sa Mataray po. Apo, manic, meron tawag yung manic depressive episodes, bipolar disorder 1, Yun. type 1, manic depressive episodes. So, yung kanya pong anxiety at saka depression, dati nag-evolve na po yan sa bipolar disorder. Yun po yung ating yan po yung ating diagnosis. Pero mapapansin niyo si Kayla, siya naman po ay functional. Sabihin, pag nirusan niyo siya, gagawin niya. Okay, hindi naman siya gumagawa ng masama. Alam niyo naman yung ginagawa niya. So, functional po functional po siya. Pero may mga episodes po yan na minsan sobrang hyper niya, manic episodes, madaling magalit, irritable. May time naman na sobrang lungkot, parang gusto nakahiga lang, walang gana. Wala sa mood. So, wala sa mood. Ano yan? Manic, depressive. Gusto natin, nandun tayo sa gitna lang. Sa gitna, balance. Apo. Yun yung ginagawa natin ngayon. Bibigyan tayo ng mga gamot, food stabilizer, bibigyan tayo ng mga gamot para medyo, kasi alam niyo po, ang tulog ang pinaka-importanting gamot sa kanyang kondisyon. Kasi kung walang tulog ang isang pasyente, lagi siyang hyper o kaya manic. Yun. Oo, kaya kailangan po niya may magandang tulog. Yung may ginagawa natin ngayon, kaya bibigyan tayo ng mga meds. Mapapansin niyo siya, kalmado siya. Ako. Yung heart rate niya ngayon, normal, hindi mabilis. Kaya tulad nung last time na nakausap natin siya, nakita ko yung heart niya, mabilis. Pero ngayon po ay nandun na tayo sa normal range. Hindi na siya sobrang mabilis. Ha? So, kung makikita natin, may improvement na siya ngayon. Yun lang, gusto lang natin tuloy-tuloy yan at
painom lagi ng gamot si Kyle para graduate na siya kasi mahirap din, mahal magpagamot. Opo. Ayun yung mga tanong nga niya, Budok, eto, nilista ko po Nilista ko kanina to Sige sa po, vlog ko eh. Sabi niya, hanggang kailan daw siya iinom ng gamot? Yan. O, ikaw magbasa. Dahil, Ikaw magbasa kay hindi na- Doc, ate. Ikaw magbasa lang ng sinulat ni ate. Ikaw magbasa kay Kyle's Doc. birthday, November 18, 1984. Yung tanong. Tanong ko kay Doc. Number 1, and, Ako, number 1. ano, hanggang kailan daw po ba bago iinom ng gamot? Okay? Hanggang kailan ka inom ng gamot? Mm. Well, sa conditions mo, hindi natin masasama titiyak na hanggang kailan, pero usually mga 6 na buwan o higit pa. Gulat siya. Okay? Mga 6 na buwan o higit pa. Okay? Sa case mo, 6 na buwan o higit pa. Pero, dumarating yung panahon na pinabawasan natin dahan-dahan yung gamot mo. Dahil hindi natin siya pwedeng biglain. Opo. Yes, ate. Kasi pag binigla natin yan, babalik ka na naman sa dati katulad ng ginawa mo dati. Oo, kailangan tuloy-tuloy. Dahan-dahan lang, tuloy-tuloy lang. Okay? Diba yung paliwanag ko sa'yo? Pag Oo. may antibiotic tayong iniinom, kailangan yun hindi ititigil. Oo. Tuloy-tuloy. O Okay. yung pangalawa mo tanong, anak. Number 2. Ayun naman, number 2. Ato, sige. Dahil simula hindi makainom, ay sumasakit ang ulo. Yun na nga, yun yung ano, 2 days na akong ano. 2 days Sumasakit ang nang ulo walang inom ng tablet paggabi. Hindi ka nakakatulog nun. Sumasakit ang ulo niya. Pero nakakatulog ka naman. Oo, nakatulog naman ako. Sige, observe lang natin kasi nag-withdrawal pag gano'n. Kaya kailangan meron ka laging meds. Ito, Next, number 3. 3. Kung bibili pa ba ng gamot, yun po yung reseta. Yung pa rin daw po ba yung iinimin niya? Oo, yun pa rin. Okay, yun pa rin ang gamot mo. Pero dadamihan na natin, tatagalan na natin yung Okay na. Kasi ikaw naman ay hiyang dun sa gamot. Yun. Very good. Okay naman yan. Opo. Okay? May tanong po ako, Doc. Sa akin naman po, ituturukan pa po ba natin siya? Tutulungan natin siya ulit sa susunod na Kailan na naman? Ayoko na. Hindi naman ano yan eh. Ilan nga kayo rin agad na? Opo. Pagbalik nyo next month. Next month Next na daw. month. Next month pa naman, hindi pa Hindi ngayon. naman, kasi Ate Kai, hindi Oo. naman lagi-lagi yun. Hindi naman every Hindi month. naman every Si Doc nakakaalam nun. O ngayon may progreso ka na nag-excellent ka. So tuloy-tuloy lang ha. Oo. Huwag kang susuko. No? Okay? Tsaka kailangan ko kayong i-refer sa pulmonologist. Kasi dito na lang Opo. dito lang po. si Dr. Arcangel. Opo. Nagaling po yun. Eksperto yun sa lungs. No? Okay po. Papakita natin sa kanya itong site na ito. Yes, Okay? po. May mga capacities. Okay? Opo. Importante kasi na makita natin yan. May mga papagawa siyang mga tests. Okay? Ako. Pero siya na ho ang bahala doon kasi siya naman po yung expert. Sa akin po, may part po sa akin is yung sa heart niya at saka sa mental health. Yes po. Okay? Okay? Very good tayo, ha? Very good. Yung progreso natin ngayon, ha? Basta ang gawin natin na tuloy-tuloy mo lang inumin yung gamot. Huwag ka magsasawa na inumin yung Kyle dahil para sa'yo ito, Kyle, ha? O kasi ginagawa nito nila Mr. and Mrs. Ka-Business at saka sa province para mapabuti yung kailangan. Susuklian mo to sa pamamagitan ng pagsunod sa pag-inom ng gamot. Yun lang ang gagawin mo, Kyle, ha? Kasi pagka hindi mo susundin yun, mas lalo mapapatagal yung gamutan. At kung gusto mo gumaling agad, sundin mo kung ano yung payo ng doktor at yung mga payo ng mga nakakalap sa'yo katulad nila Mr. and Mrs. Ka-Business at saka mga doctors. Okay, Kyle? Very good. Very good. Yan. Ano na yung progress niya ngayon? Kasi sa una ko siya nakita. Ba talaga yung itsura niya dati? Ha? O, di ba? Sabi ko sa'yo na, Yan, tsagain mo lang ang pag-inom ng gamot dahil sa ikabubuti mo rin yun, di ba? O katulad ngayon, hindi ka i-injectionan ni Doc Vincent kasi napabuti yung iyong kalusugan. Kasi kung hindi mabuti yung kalusugan mo ngayon, i-injectionan ka niya uli. Gusto mo ba yun? Di ba ayaw mo na injection? O kaya itong re-reseta ni Doc, iinumin mo ha. Uli Okay? Okay, so ano mo lang Kasi siya, makita naman siya. susundin mo lang.
Sundin mo lang siya, Kayla. Sundin mo lang. Sundin mo lang, te, para sa'yo naman yan. Para sa iyo, maganda yung nagiging Oo. progress mo ngayon. Dahan-dahan yan, step by step, hanggang sa wala ka ng Iinumin. iinumin na. Oo. Okay? Very good. Tsagayin lang natin siya, Kayla. Oo. Kung paano yung pagtsatsaga namin sa'yo, ikaw din. Kasi No? ganda na ng progress Oo. mo ngayon. Natutuwa ako at natutuwa rin sila. Masaya kami. Sa business, dahil nga, napapabuti ang iyong kalagayan. Yun lang naman ang goal natin ngayon. Mapabuti ang kalagayan mo. Opo. Okay? Oh. Tapos, ano ba mga gusto na ginagawa mo sa bahay? Nagliligpit ka pa? Nagliligpit-ligpit ka? Nag-works ako pag umaga. Ha? Walis ka siya na po. Bawas ka na. Okay, very good. Ituloy mo yung pagwawalis na yan, ha? Sa importante is, meron kang activities. Okay? Kaya sapat nga po kami ito magluluto siya ng chop suey. At talaga ba? Magkano ka ba? Nagluluto ka rin ba? Opo. Very good. Sige. Yung bigyan niyo siya ng task. Apo. Luto, mag-iligpit, ganyan. Para hindi rin, meron siyang gagawin. Apo. Kaya yun na gagawin. Kasi kung gagawin niya lang, lagi na kayo ka, tambay. Sa cellphone. Matagal po yung recovery ng patient. Ah. Dapat meron siyang activities. Functional. Dapat functional. Apo. Yes. Pag-alagayin kaya ito. Ano siya, dapat meron siyang gagawin activities na makakatulong yun sa pag-iipon. Kasi ngayon, Dok, di na daw niya nagagawa siya. Di na daw niya naiisip mga lakal. Sabi ko, bakit? 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 Dali, sabi ko, Kasi basura kasi yun, di ba? Oo. Ngayon, bakit dati? Bakit hindi mo naisip dati yun? Tinuturukan ako ng gamot kaya nawawala sa sa isip ko na magkalakal eh. Yan. So, gagawa mo na lang ng ibang paraan. Actually, wala namang problema sa Ay. pangangalakal. Okay, Oo. panangalat trabaho yun. No? Kaso nga lang, pag napapasobra ka, syempre, lahat na ng oras mo ay pangangalakal, na ano naman ang iyong mental health, didirin ka naman sa mental health, pangit naman yung iyong pakiramdam, yun. Pwede mo siyang ilimit ang kanya. Walang namang problema. Oo. Okay? Kung malapit ng birthday mo, Uy, oo nga. mayroon namin na pwede mo kailan. okay lang. Kailan birthday mo, te? November 18. Uy, lapit na. Ano sa pagbalik mo ulit sa susunod na buwan, okay, mas mainam na yung pakiramdam mo. Opo. Para, ano natin ito, lalo natin siyang makita yung improvement. Ibigyan ka tayo ng panibagong mo reseta. Mag-usap tayo sa susunod na buwan. Ha? After 1 month na ulit ng ating consultation. Ayun, 1 month na, ate Kayla. Doon ko malaman kung talagang ini yung gamot. Kasi papapansin ko yan, no? Kung ini mo talaga yung gamot o hindi. No? Sakaling si Lapa Padins ay ipapaubayan na sa iyong gamot mo, malalaman ko yan kung talagang iinom mo yung gamot. Ngayon kasi, naiinom mo yung gamot, kaya ganyan yung gamot. Pero, once na hindi mo siya nainom, meron mga symptoms na, may mga symptoms ka na iba. Okay? Ba't ka natatawa, te? Wala lang. Kasi baka gawin mo na naman yung dati na ginawa mo na hindi mo iniinom. Sana mo nilalagay ang gamot pag hindi mo iniinom. Sabihin mo kayo ito. Dati yung, ngayon ba iniinom ko Saan? ko Hindi eh. na, no? Saan? Sa baba ng dila yung dati. Sa baba ng dila. Sa ilalim daw ng dila daw ka. Kaya na dila tapos, Wala, ininom ko na ngayon eh. Oo. Tapos iluluwa niya yung dok, halimbawa. Oo. Niluluwa mo. Dati nahuli ko na kuya yun. Oh. Niluwa ko. wala nga dapat ngayon, nagawa mo gagawin yun na, okay? Pero mo, Dok, nahuli talaga siya namin ni Kuya. Oo. Paglabas namin dito sa clinic mo, Dok, pinainom na namin siya. Ang ginawa niya, nilagay niya pala sa ilalim ng dila niya. Nung kinakausap na siya hanggang makauwi kami ng bahay, ayaw niya na magsalita. Bakit? Puno-puno na yung bulangangan niya ng laway niya dahil ando lang pala naka-stack yung kanya. Ako, okay. Tapos kami gamot na yung hininga niya. Ayaw niya magutin. Ano yun na tawag dito, hindi siya magiging effective. Oo. Siya mapait yun ha, pag nasa ilalim ng dila mo, mapait yun. Mapait ay. Kailangan mo lang siya talagang Pero so far naman, dok, sa 2 weeks po na... maganda yung Oo. improvement niya. Oo. Masaya ako, siya, nag-improve siya. Opo. Yes. Kailangan lang talaga ng enforcement sa kanya kasi pag
Siya lang iinom mo yun. Pag siya lang po iinom, Opo. hindi siya magiging effective. Tsaka, kasi mahirap. Kasi ginawa na natin kasi dati yun na pinapagpapagbuhay natin sa mga pamilya niya, pero hindi effective. Opo. Kasi sabihin hindi napapay. Opo. So, at least yung positive reinforcement na yan, nakatayo talaga ng papainom. Talaga. Alam natin na na-absorb niya. Kasi yung nangyari kasi dati, hindi natin alam kung naiinom niya talaga o hindi. Kasi hindi yung pamilya niya yung nagpapainom. No? Siya yung mismo iinom. Tapos kung bibili natin, pwedeng nakikita nila na umiinom, pero yun nga, nilalagay niya sa dila at niluluwa rin. Hindi din natin nakikita yung effectiveness ng gamot. Kaya tayo ay minsan natataas tayo ng gamot kasi akala natin hindi siya naging effective. Yun pala, hindi niya pala iniinom. Yun nga po eh. Namamali yung diagnosis at saka yung Yes. prognosis ng patient. Pero yun, Doc, yung 2 weeks na yun, so far, ano po, hindi kami nakaranas nung hirap ng pag-inom sa kanya. Kasi ano niya, nararamdaman niya yung improvement. Kasi kung wala siya nararamdaman ng improvement, tayo na hindi. Oh, diba? Sabi ko sa'yo. Oo. Hindi pag isa lang, kasi sabi niya nung doc nung time, minom siya. Sabi daw sa sarili niya, wala naman eh, hindi naman nagbago yung pakiramdam ko. Hindi. Agad i-effect yun kapag hindi tuloy-tuloy. Dahan-dahan yan. Nag-i-improve yan. Dahan-dahan. Kasi makita ng tao yan na may improvement sa Basta di ba doc, tuloy-tuloy, walang Oo pati lang. naman. Kailangan yung tuloy-tuloy at saka walang pakya. Yes. Okay. I-ano po kayo, no? I-refer po kayo kay Dr. Arcangel. Opo. Pwede po kayo magpa-schedule dito kay Ma'am Ann o kaya kay Sheila, yung aming secretary dyan. Kasi may si Ma'am Ann ngayon may nasikaso lang sa airport. Si Sheila po, pwede natin siyang i-schedule kay Dr. Arcangel for pulmonology check-up. Dalhin niyo po ito. X-ray. X-ray na yan, okay? Ito po yung referral natin sa kanya. At saka yung gamot po niya, ayan, tuloy pa rin po natin. Pero ito po, yung vitamins siya po, yung mga vitamins niya, buo na po lahat. Wala na po siya kakati. Buo na. Okay, buo na. Okay, buo ito. At ito po, buo rin, vitamins niya. Pero yung isa niya pong gamot, kalahati pa rin. Magbago lang yung kulay niya. Okay, kulay blue lang siya. Up, down. Okay? O, ngayon, obserbahan natin siya sa susunod na isang buwan. Ayun. So, doc, yung for 1 month po yan. For 1 month. Ayun, kita-kits tayo ulit, Doc, sa next month. Pero, Doc, yung sa pulmonary, ano po yung ASAP po yun, ano? Kung meron kayong pagkakataon, pwede naman natin siyang schedule. Dito, available naman po dito yung pulmonologist. Alam ko po ang schedule ng doctor is umaga po. Araw-araw po yun, doc. Opo. I-schedule lang po natin sa secretary sa labas Okay po. para makita rin po siya ni Dr. Arcangel. Yeah. Apo. Okay? Okay po. Ayun, nagagawin natin. Very good. Ayun, palakpakan natin si Ate Kayla, mga kapa. Yay! Maganda yung Palakpak pa. Ayan. Maganda yung progress mo ngayon, Kayla. Mag-promise ka kay Doc na promise ka kay Doc. pa rin ang Ah, reseta. promise ko po sa inyo, inumin ko po ang mga ibiniling gamot. Ayan, very important yan. Yung sa TB dots naman, Apo. mapatunayan talaga natin na meron siya condition sa lungs. Eh, libre naman yung sa QH. Pwede na si Dr. Arcangel ang mag-refer sa TB dots. Okay? Ano yun, Doc? Wala namang conflict sa pag-inom niya. Halimbawa, wala magiging conflict sa mga reseta natin. Wala naman po. Kasi mostly yun ay usually yung gamot na yun na pinapainom sa tanghali. Ayun. Yung gamot naman natin ay tuwing gabi lang. Oh. 8 p.m. pa rin po, no, Doc? Yes. Thank you, Parehas pa rin, Doc. ha? Okay? Right? Sige, susunod ulit ha. After Okay. 1 month ha. Okay po. Obserbahan ko yung symptoms ha. Okay. Ayun, kita-kits tayo, mga papi, Doc. Thank you so much po. Salamat sa pagbisita ha. Salamat Okay, po, ha? Doc. Thank you. Okay, mami. Ganito ba yun? Ako nang bala. Thank you. Ayan. Bye-bye. Babay ka na kay Doc. Ay, baba nga po. Bye-bye. Doc, salamat Doc, talaga. thank you po, ate. Thank you talaga, Doc. Sige, pag-uwi ha. Opo. Bye. Ingat din po. Ingat din po kayo, Doc. Alright. Congrats sa'yo. Oo. Congrats. At, maganda ang iyong performance. Then, mga kapapi, magbayad lang po tayo. Tapos, may update ko pa kayo doon sa ibang mga kaganapan. Siguro, siyempre, bibilan na rin natin ng gamot si Ate Kayla. Tapos si Papa, si Mama. No? Bilan na rin natin ng gamot para, yun. Kita-kits tayo next month.
kay Doc Vincent, mga kapapi. Alright.